Good evening po dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials. Topic number 14 po tayo. Ang title po nito is Customized User Interface Rollover Tooltips. So, dito po sa topic na to, mismong user po yung mag-a-assign ng tinatawag na customization user interface. Ah, yung selection po nga natin dito is yung rollover tooltips. Ang ibig pong sabihin nito, kahit wala po tayong properties is kusang lalabas yung mga properties ng isang object or element katulad ng mga kapal ng linya, kung line siya, line weight, plot style. So, pakisundan na lang po dito yung cursor ng mouse at para maisabay po sa voice over po natin. Yung selection po dito, meron po tayong tinatawag na general and then visualization, geometry, and miscellaneous. So, kung sa text po, lalabas po dyan yung height ng text, and then yung dito sa line naman, yung mismong sukat ng linya. I-check lang po natin dyan kung first yung sa ano po muna sa general, kung ano-ano yung gusto mong ipakita or malalaman mo na yung detalye ng bawat object kahit wala yung tab na properties. So, example dito sa polyline, nandyan yung sa vertex X, vertex Y, global width, area, yung length, kung ano pa yung gusto mong i-customize dyan, ipaki-check nyo lang po kung ano-ano yung mga gusto nyong ipakita na properties ng isang object. Para mamaya i-explain ko kung ano-ano yung gamit nitong rollover tooltips at ano yung function niya sa model space natin. Dito kasi lahat ng karakteristik ng object na kahit hindi natin siya i-select mamaya, i-reveal niya lahat nung tinatawag na yun nga, yung general, yung 3D visualization, geometry, miscellaneous, kung ano po yung gusto nyong i-check dyan, mamaya lalabas po yan dun sa pag in-apply na po natin yan dito sa ginagawa po natin. So, pag na-check nyo na po yan lahat, ipakit-click nyo lang po yung apply and then okay. Para maipakita natin kung ano yung napakarami po nitong ditong sa customized user interface. Yung sabi ko nga, yung kagandahan po dito is makakapag-customize yung mismong user ni AutoCAD or yung drafter or AutoCAD operator na gusto niyang iset base sa sarili niya. Parang siya lang yung nakakaalam nung ginawa niya sa buong system dito sa loob ng customized user interface. Marami po yan. Isa lamang po itong example para ma-manage natin yung lahat ng mga ino-offer niya dito na kung ano-ano yung gusto nating i-designate base nga sa sariling user kung sino yung gumagamit or sino yung drafter. So napakarami po nitong pakinabang or sabihin na nating mga diskarte na siya lang ang mismo nakakaalam dahil yun nga yung dahil sa customized
user interface na feature ni AutoCAD dito sa gagawin po natin. So, select nyo lang po dyan kung ano-ano yung mga object, then yung under niya na mga properties dyan or geometry, kayo na po ang bahalang mag-select base po sa sarili nyong kagustuhan kung ano-ano yung gusto nyong palabasin na properties or characteristic ng isang object. So, pagka na-select nyo na po lahat ng gusto nyong i-check dyan, ipaki-click lang po yung apply and then okay. And then maya-maya i-explain ko kung ano yung kagandahan nung paggamit nitong rollover tooltips para sa mga baguhan na nag-AutoCAD. Sa tingin ko naman malaking bagay ito dahil kahit naka-off yung properties, lalabas na po dito yung mga characteristic nung bawat object na in-assign po natin doon. So, okay na. I-apply na po natin and then okay yung Windows ng Customized User Interface. So, dito, mapapansin nyo, sa leader line or dun sa text, itapat lang po natin yung cursor kahit hindi na po natin i-click. Lalabas po dyan yung pinag-check natin kanina doon sa loob ng Customized User Interface. So, lalabas lahat dyan ng mga detalyeng gusto mong makita na mismo sa sarili mo na ikaw lang ang nakakaalam nung pinag-check mo. Lalabas lahat dyan kahit walang naka-open na windows ng properties. So, dito naman, i-click ko po dyan yung polyline. Ilabas po muna natin siya dito sa bandang kanan para makita natin yung kung gaano ka-useful yung ginawa nating pag-set doon kanina sa loob ng customized user interface. So dito, imumove ko po siya sa bandang kanan and then para makita natin yung kahit hindi po natin i-click yung mismong polyline, itapat lang po natin dyan yung cursor para lumabas po yung mga karakteristik ng polyline na yan. So, dito, ang gagawin ko po dito, a-applyan natin siya ng hatch para iset din natin yung transparency. Dito pa lang sa polyline, makikita na natin yung perimeter and then yung area square meter ng loob ng polyline na hindi natin kiniklik yung object. So, napaka useful nito kasi kahit wala yung sa properties kasi isa-isa mo pang hahanapin . So, dito po, nag-sample muna ako ng hatch. Sa properties naman po ng hatch, number 1 po dyan yung transparency na isiset po natin siya, lalagyan siya natin ng transparency na chinek ko po doon kanina sa loob ng customization user interface yung transparency doon sa hatch. So, pag tinapat natin yung cursor dito sa loob ng mismong shaded, sa mismong hatch, lalabas po dyan yung transparency kung ano yung isinet natin kanina doon na hindi na natin kailangan pumunta sa windows ng properties. So, sa tingin ko, napaka useful talaga nito. So, dito naman, yung sa section line, same pa rin. Itapat lang po natin dyan. Makikita natin yung global width, lalo kung polyline yung object. And then, yung length, lalabas na po dyan. Pero, syempre, nakadepende pa rin po yan kung anong unit na isinet mo dito sa loob ng model space. Siyempre, kung millimeter yung sinet mo dito, pag sa line, bibigyan ka rin ng sukat or haba ng linya
na nakadepende sa unit na ginamit mo dito, kung millimeters siya or naka meters. So dito naman, papakita lang natin na, for example, dito sa line na to, makikita agad natin kung siya ba halimbawa yung line, yung magenta na to nung kiniklik ko, nandyan na lahat kung naka-bilayer ba siya. Kasi yun ang napaka-importante sa bawat linya na kinocompose natin dito sa pagbuo ng shop drawing. So, no need nang pumunta sa properties para makita mo lahat ng karakteristik ng object na napaka-importante kung naka-layer ba siya. So check po natin kung tama yung ginawa nating unit dito. Sa pagkakaalala ko, nag-enter po ako dyan ng 5 meters. So naka-meters po yung unit na ginamit ko dito. Applyan po natin ang dimension kung magtutugma siya. So, yan, lumabas na po yung 5.00, meaning correct po yung unit natin na nakaset sa meters. So makikita mo dyan yung length ng linya na hindi mo na kailangan pumunta ng properties. Nandyan na lahat yung karakteristik na lahat ng chinek natin kanina doon sa loob ng customized user interface is lalabas na po dyan sa rollover tooltip na yan. Itapat lang po natin yung cursor. Lalabas na po lahat ng dinesignate natin kanina na karakteristik ng linya. So, masasabi ko po na napaka-useful nitong feature ni customized user interface. So, napakadami pa po nating ituturo dito sa AutoCAD na to. Lahat nung nalalaman ko na idea or technique sa loob ng 14 years ko na sa pag-AutoCAD. So, syempre, bukod sa pag-aaral, na-develop na rin po sa loob ng 14 years na experience ko sa AutoCAD. So, dito, nag-example tayo ng linya na hindi siya naka 45 degree. So, gusto lang natin i-check dito yung kahit naka-incline yung linya is bibigyan ka pa rin ni rollover tooltips ng length nung linya as per dun kung na-check mo ba yung length doon sa geometry kanina sa loob ng customized user interface. So, sa tingin ko, base na rin sa experience ko na ginagamit ko to, malaking tulong. So sana may napulot po kayong aral dito sa topic natin. Hanggang sa muli po, salamat po.